What's up sa inyo mga insan? Halina kaya't samahan nyo ka na naman kami sa another adventure dahil day off namin ngayon. Kaya tara, samahan nyo kami. At dahil winter na dito sa Taiwan, pwede na tayong gumala kasi malamig na. So, yan mga insan, gumagana lang tayo dito kasi malamig. At maganda yung klima. Kapag mainit kasi pangit ang gala. So yan, at ang mga Pinoy dito ay kanya-kanyang gala. So ang pupuntahan pa na natin ngayon is sa Hulong windmill or wind turbines. So yan mga kasulid. So gamit nga pala natin yung ating motor na si BMAX. So yan, rides lang kami gamit ang motor. So almost 45 minutes yung bayahe natin. So yan mga kainsan, nandito na tayo after 45 minutes. Nakarating din tayo na safe. So dito nga pala tayo sa Hulong. At yan po yung wind turbines na tinatawag dahil nga magkaiba pala yung windmill at sa wind turbines. Ang wind turbines ay isang malaking propeller ang niyan umiikot. So tawag niyan is wind turbines. So yung windmill pala is maliit lang. So parang lang siya yung pinakita ko kanina sa inyo. Ganun yung style. Yung naglalaki ang mga EDC na yan is ang tawag is wind turbines. So bawat ikot niyan is malakas talaga yung enerhiya na binibigay ng bawat ikot. Samantalang yung windmill is konti lang, hindi siya gaano yung nakakapag-supply ng kuryente. So yan po yung pinagkaiba. Magkaiba pala yung meaning ng windmill at saka wind turbines. So ayan, kasama ko nga pala si Robert saka si Elisa, yung katrabaho ko. So ayan, tatlo lang kami. Wala akong bali silang dalawa is magkaangkas. Ayan. Ayan. Nakagala din tayo sa wakas after after winter. So ayan grabe, napakaganda dito sa Taiwan. So pag gusto nyong pumasyal dito, i-type nyo lang yung Hulong windmill. So makikita nyo na yan sa Google Map. At ginoogle map lang namin paano pumunta. So sinandan lang namin yung Google Map. So ayan po yung mga naglalaki ang wind turbines dito sa Hulong. Yan, grabe, napakaganda ng view. So yan, makikita ninyo yan. Pwede sana kaming bumaba, kaso nga lang under renovation po yung daanan. So yan po. Yan, marami rin gumagana ng mga Taiwanese. So bali pala araw ng Sabado po ngayon. So yan, nung nakaranggala namin, late upload. So bali nag-live po ako dyan. Kaya yan po yung natin. So mga hindi nakapanood ng live, ito na po yung mini vlog natin. Pwede nyo na pong panoorin. Like and share na rin po mga insan. So yan po. So makikita ninyo po yung mga kagandahan ng pasyalan dito sa Taiwan is
kadalasan is nasa bundok. Tapos yung ano nila is talagang consistent po yung ano, kasi may mga daanan, pwede kang magmotor or pwede ka rin mag four wheels. Yan, kasi nga simentado po yung daanan kahit na nasa bundok. Ganito po talaga yung kuha ng Taiwan. So pinapangalagaan nila yung kanilang bansa kahit na napakaliit, pero napaka ano talaga yung productive, saka napakayaman yung bansang Taiwan. At higit sa lahat is very safe kasi walang masyadong krimen, walang masyadong magnanakaw. Yan, konti lang po yung ano. Siguro may mga krimen din, pero bilang lang. Unlike sa ating bansa, sa Pilipinas, is talagang talamak yung mga ano, hindi ka safe, saka hindi mo alam kung anong mangyayari sa oras ng ano, sa iyong buhay. Kaya dito sa Taiwan talagang very safe talaga, kahit na napakaliit na bansa. Basta talagang mapapansin nyo po yung ano, kakaibahan ng bansang Taiwan sa Pilipinas. So yan mga kainsan, naigala na naman natin yung isang buong araw. Hindi lang puro trabaho. So minsan mag-relax, kailangan din natin mag-relax. So yan, at least siguro nasa isang oras din kami dyan na gumana. Ikot-ikot lang kami dyan, nagpahangin, tapos pinagmasdan yung mga naglalakihang wind turbines. So hanggang dito na lamang yung ating vlog mga kainsan. Hope na nag-enjoy po kayo, at maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating videos. And guys, at pauwi na kami dyan. Bumili rin kami ng orange sa ano, pipino, kasi nga magluluto pa kami na chicken skin, tapos yan po yung sausawan namin. So ayan, hanggang dito na lamang ang ating mini vlog. God bless po sa inyong lahat, at kung saan bansa naman kayo mga kapwa OFW, mag-ingat po parati, at keep safe po sa ating lahat. Salud sa lahat ng mga OFW na katulad ko. Maraming salamat. God bless.